Isipin mo ito, nasa isang tahimik na lugar ka. Baka nasa mahalagang pulong ka o nasa romantikong hapunan o nanonood ng pelikula kasama ang pamilya mo. Tahimik ang lahat sa paligid mo pero ikaw hindi. Nararamdaman mo yung makapal, malagkit na bukol sa lalamunan mo. Paakyat ito parang may gumagapang sa loob ng iyong leeg. Tinutubigan mo. Nilulunok mo ng malakas, minsan 2 beses, pero hindi pa rin natanggal. Hindi mo na napigilan. Lumabas na yung awkward, basa, haking na tunog mula sa iyong lalamunan. Lumingon ang mga tao. Tinitingnan ka nila parang may sakit kang nakakahawa. Mumiti ka ng mahiyain, uminom ng tubig at nanalangin na sana mawala na ito. Pero ito ang brutal na katotohanan. Hindi ito nawawala, hindi ba? At dito nagkakamali ang karamihan sa atin. Baka ilang buwan ka na o ilang taon na, ginagamot mo ito parang trangkaso na ayaw umalis. Nalunod ka sa luya at pulot. Kumain ka ng cough drops parang candy hanggang nanigas na ang dila mo. Uminom ka ng maraming tubig para mababa ang plema. Pero pagkalipas ng 10 minuto, nandoon na naman yung malagkit na pakiramdam, binibigti ka ulit. Nakakapagod. Nakakapahiya. At sa gabi, habang nakahiga ka at nagtatanggal ang plema habang tulog, nagsisimula kang magtanong ng mga nakakatakot na tanong. May malubha ba sa katawan ko? Permanente na ba ito? Pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi ka nababaliw at hindi ka may manlang sakit. Ang lalamunan mo ay humihingi ng tulong pero nagsasalita ito sa wikang hindi mo pa naintindihan. Ako si Ilke Maricel Santos at araw-araw ko itong nakikita. Pumupunta sa akin ang mga tao na naniniwala na mayroon silang chronic bronchitis o matinding allergy pero nakikipaglaban sila sa isang multo. Ang dahilan kung bakit wala kang napapala sa lahat ng iyong ginagawa ay simple. Sinusubukan mong patayin ang apoy sa itaas, pero ang nagpapalab nito ay nasa ibaba. Manatili ka sa akin dahil hindi ko na kailanman ibibigay sa iyo ang luma at paulit-ulit na solusyon na mabilis na mabibigo. Sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang susi para matukoy ang tahimik na kaaway na nakatira sa loob ng iyong katawan na yon. Ihahayag ko ang isang biological na mekanismo na madalas na nalilimutan ng mga doktor sa maikli nilang konsultasyon. At pinakamahalagang bagay, bibigyan kita ng 10 hakbang na plano para talunin ang kaaway na ito at tuluyang patahimikin ang lalamunan mo. Pero bago natin marating ang solusyon, kailangan nating sirain ang mga kasinungalingan na paulit-ulit mong pinaniniwalaan. Nagpapaniwala ka sa mga karaniwan at maling kaalaman na hindi para sa iyo. Kung hindi mo itatakwil ang 4 na mitos na ito ngayon, wala sa sasabihin ko mamaya ang makakatulong sa iyo. Sisirain natin ang unang mitos. Ang sabi ng marami, tira-tira lang ng impeksyon ito. Ito ang pinakakaraniwang bitag. Naiisip mo, nagkasakit ako noong 1 buwan, tira-tira lang ito. Mali. Ang viral na impeksyon ay may takdang oras. Bumabagyo ito, nagtatanda at umalis sa loob ng 7 hanggang 14 na araw. Baka magtagal ang 3 linggo ang ubo kung malas ka. Pero kung 3 buwan ka na, 6 na buwan, 5 taon, nagtatanggal ang plema sa lalamunan mo, hindi iyon virus. Iyon ay talamak na problema sa katawan. Kung wala kang lagnat, kung hindi sumasakit ang buong katawan mo, pero patuloy na gumagawa ang katawan mo ng plema, tigilan mo ng gamutin ito parang sipon. Kumukuha ka ng immune boosters para sa problemang walang kinalaman sa iyong immune system. At diretso tayo sa ikalawang mitos na mas mahal pa ang pagiging mali dito. Allergy daw ito. Siguradong naglabas ka na ng malaking pera sa antihistamines. Naiisip mo baka sa alikabok, sa ambon o sa alagang hayop. Ang allergy ay nagdudulot ng post-nasal drip. Totoo iyon. Pero ang allergy ay pare-pareho ang gawi. Sumusunod ito sa pattern. Lumalala ito sa tagsibol o kapag naglinis ka ng maalikabok na sulok ng bahay. Sumasagot ito sa gamot. Pero kung uminom ka ng antihistamine at wala pa ring nangyayari, kung may plema ka kahit nasa malinaw na opisina ka sa gitna ng tag-ulan at hindi ito nagbabago kahit saan ka pumunta, hindi iyon allergy. Tinutuyo mo ang plema gamit ang gamot pero hindi mo tinitino ang pinagmulan nito. Pinapataba mo pa ang plema at pinahihirapan ang sarili mo. Pero mas mahirap pa pala ang susunod. Ikatlong mitos, ang kapaligiran daw ang dahilan.
Kung naninigarilyo ka, itigil mo ang video, tumigil ka sa paninigarilyo at bumalik ka. Malinaw iyon. Pero ang pinag-uusapan ko ay ang mga taong maingat sa kalusugan. May mga inaalagaan akong guro, mananakbo, at mga aktibong matanda na hindi pa nakasubok ng sigarilyo sa buong buhay nila, nakatira sa malinis na lugar, pero parang naninigarilyo ang tunog ng lalamunan nila. Sinisisi nila ang polusyon. Sinisisi ang aircon. Maginhawang dahilan ito, pero distraction lang ito. Kung ang iyong kabahay ay humihinga ng parehong hangin pero wala siyang plema, ang problema ay wala sa hangin. Ang problema ay nasa loob mo. At ang pinakamapanghikayat na mito, ang ika-4. Gumaganda na lang daw ito sa pagtanda. Ito ang bandilang pag-urong. Naiisip mo na dahil nasa 6 na puka o 7 na, natural na lang na gumagawa ng malagkit na plema ang katawan mo. Hindi. Kahit lumago ang edad, ang patuloy na pangangati at pamamaga ay hindi kailanman normal. Ang pagtanggap nito bilang bahagi ng pagtanda ay mapanganib dahil binabaliwala mo ang isang pulang ilaw na kumikislap sa dashboard ng iyong katawan. Ang sintomas na ito ay babala. Kung hindi mo ito papansinin, maaaring humantong ito sa mga pagbabago sa katawan na mas mahirap ng ayusin. Kaya kung hindi virus, hindi allergy, hindi kapaligiran at hindi edad, ano ang dahilan? Ano ang gumagawa ng walang katapusang plema sa iyong lalamunan? Ang sagot ay magugulat sa iyo dahil nasa maling lugar ka naghahanap. Nararamdaman mo ang problema sa leeg mo, pero ang salarin ay nasa tiyan mo. Maligayang pagdating sa mundo ng silent laryngopharyngeal reflux, ODZ. Pero huwag kang umalis sa video na ito sa pag-aakalang wala kang heartburn, kaya hindi ito ang iyong problema. Dito nagkakamali ang lahat. Kapag naririnig ng mga tao ang salitang reflux, naiisip nila ang nasusunog na dibdib pagkatapos kumain ng masangsang na pagkain. Naiisip nila ang paggamit ng Kremil o antacid. Pero ang isig ay tahimik na mamamatay. Mahigit 50% ng mga may kondisyong ito ay walang anumang heartburn. Wala. Bakit? Dahil ang kaaway ay hindi likidong nasusunog. Ito ay nakakalason na ambon. Hayaan mong ilarawan ko ito para hindi mo na itong malimutan. Ang iyong tiyan ay puno ng asido na sapat lakasin upang matunaw ang metal. Sa itaas ng tiyan mo ay may mabigat na pinto, ang lower esophageal sphincter. Ang trabaho nito ay manatiling sarado. Pero para sa iyo, baka dahil sa stress o sa presyon o sa katangian ng katawan, yung pinto ay bahagyang bukas. Sa araw-araw, tinutulungan tayo ng grabidad na manatili ang likido sa ibaba. Pero sa gabi o kapag may presyon, hindi ang mabigat na likido ang tumakas. Ito ay isang pinong, di nakikitang ambon, isang gas. Ang acid mist na ito ay umakyat sa esophagus mo. Nilalampasan nito ang dibdib, kaya wala kang heartburn, at diretso ito pumunta sa pinakamataas na bahagi ng iyong katawan, ang lalamunan mo, ang voice box mo, ang ilong mo. At narito ang mahalagang pagkakaiba. Ang esophagus mo ay natatakpan ng matibay na balat na dinisenyo para harapin ang kaunting asido. Pero ang lalamunan mo ay natatakpan ng maselang, sensitibong tissue, parang loob ng iyong talukap ng mata. Kapag tinamaan ng acid mist ang larynx mo, parang nag-spray ng paminta sa bukas na sugat. Kaya ano ang plema? Ito na ang pinakamahalaga. Ang plema ay hindi ang sakit. Ang plema ay ang bandage. Naramdaman ng iyong katawan na may chemical burn na nangyayari tuwing gabi. Kaya nagmamadali itong gumawa ng makapal at malagkit na plema para protektahan ang tissue ng lalamunan mo mula sa pagkasira. Yung bukol na nararamdaman mo, iyon ay pamamaga. Iyon ang lalamunan mo na nagtatanggol. Kapag nagtanggal ka ng plema, kinukuha mo ang bandage. Sinisigaw ng iyong katawan na nalantad na ito at agad itong gumagawa ng mas marami. Nananatili kang nakulong sa digmaan ng atake ng iyong tiyan at depensa ng iyong lalamunan. Pero mas masahol pa ito. May lihim na sandata na kasangkot dito. Ito ang agham na malamang hindi na ipaliwanag ng iyong doktor. Tinatawag itong pepsin. Ang pepsin ay isang digestive enzyme na ginagawa ng tiyan mo. Ang tanging trabaho nito sa buhay ay tunawin ang protina. Ngunit sa silent reflux, ang enzyme na ito ay lumalangoy paakyat kasama ng acid mist at kumakapit sa mga tissue ng iyong lalamunan. Nagtatanim ito sa vocal cords mo at sa ilong mo. At narito ang nakakatakot na bahagi. Nanatili itong tulog doon, naghihintay.
Ano ang hinihintay nito? Asido. Kaya gigising ka, matuyo ang lalamunan mo, iinom ka ng kape, maasim na prutas o carbonated na inumin. Biglang-bigla. Ang asido sa inumin na iyon ay gigising sa pepsin na nakatago sa tissue ng iyong lalamunan. Magigising ang pepsin at mag-aakalang oras na para tunawin ang protina. Pero walang karne sa iyong lalamunan. Kaya ano ang tinutunaw nito? Tinutunaw nito ang sarili mong katawan. Sisimulan nitong kainin ang iyong mga sariling selula. Nagdudulot ito ng matinding pamamaga, mas maraming pamamaga, at mas maraming depensibong plema. Literal kang tinutunaw mula sa loob. At kaya naman walang cough drop sa buong mundo ang makakatigil nito. Ngayong alam mo na nakipaglaban ka sa isang chemical na digmaan laban sa pepsin at silent reflux, hindi na tayo maghula. Hindi na kailangan ng swerte. Kailangan natin ng battle plan. Nagbuo ako ng 10 hakbang na protocol batay sa pinakabagong pananaliksik tungkol sa V. Tingnan mo ito bilang isang bagong pamumuhay. Ay re-engineer natin ang iyong araw para patayin ang kaaway. Aatakihin natin ito sa 4 na harap: grabidad, kimika, oras, at stress. Magsimula tayo sa unang harap, ang gabi. Dito nangyayari ang 70% ng pinsala. Ang unang estratehiya, labanan ang grabidad. Karamihan sa atin ay natutulog ng pahiga. Kung mahina ang pinto ng iyong tiyan at natutulog ka ng pahiga, parang binuksan mo ang takip ng blender habang gumagana. Mag-aapaw ang asido. Kailangan mong itaas ang katawan mo. Pero, at ito ay mahalaga, huwag mag-ipon ng mga unan sa ilalim ng ulo mo. Iyan ay yuyuko ang leeg mo at magpapalala ng presyon sa tiyan na mas masasama. Kailangan mo ng mekanikalang hilik. Maglagay ng mga bloke sa ilalim ng mga paa ng ulunan ng iyong kama o bumili ng makapal na wedge na ilalagay sa ilalim ng kutson. Kailangan mo ng tuwid na daan para manatili ang asido sa tiyan habang natutulog ka. Ang ikalawang estratehiya, ang tuntunin ng kaliwang gilid. Mahalaga ang anatomya. Ang tiyan ay may hugis na parang balukot na kidney bean. Ang koneksyon sa esophagus ay nasa kanang gilid. Kung natutulog ka sa kanang gilid mo, ang likido ay nagtitipon-tipon diretso sa pagbubuhos na ginagawang hindi maiiwasan ang pagtatagas. Kung natutulog ka sa kaliwang gilid mo, ang likido ay lumalayo sa pinto. Mas mahirap mag-reflux sa kaliwang gilid. Sanayin ang sarili mo na manatili roon. Pumunta tayo sa ikalawang harap, ang kimika ng pagkain. Kailangan nating patayin ang pepsin. Ang ikatlong estratehiya, ang 3 oras na patay na switch. Hindi ito mapag-uusapan. Kung kumain ka at agad humiga, hinahangad mo ang plema. Tumatagal ang 3 hanggang 4 na oras para maubusan ng laman ang tiyan mo. Dapat kang huminto sa pagkain ng 3 oras bago matulog. Walang pakialam. Walang pagkain sa gabi, walang gatas at cookies. Gusto mong maging walang laman ang tiyan kapag natutulog ka. Kung walang laman ang tiyan, wala itong maiusbong paakyat para sunugin ang lalamunan mo. Ang ika-4 na estratehiya, ang acid watcher diet. Sa susunod na 28 araw, aalisin mo ang mga nagpapalala ng kondisyon mo. Tandaan, naghihintay ang pepsin ng asido para magising. Kailangan mong alisin ang mga nakaka-trigger na asido. Ang mga pangunahing dahilan ay ang kape, na nagpapaluwag ng pinto ng tiyan, ang carbonation, na nagbubukas ng pinto ng tiyan, ang tsokolete, na nagpaparalisa ng pinto ng tiyan, ang alak, na nagpapatuyo ng lalamunan at nagpapaluwag ng pinto ng tiyan. At ang mint. Marami sa atin ang kumukuha ng mints para sa lalamunan, pero ang mint ay isang malakas na muscle relaxant. Malawak na binubuksan nito ang pinto ng tiyan. Ihinto ka agad ang mints. Ang ika-5 estratehiya, ang alkalizing gargle. Ito ang aking paboritong solusyon dahil gumagana ito kaagad. Hindi mabubuhay ang pepsin sa alkaline na kapaligiran. Namamatay ito sa na higit sa 8. Makakabili ka ng alkaline water, 8.8 o mas mataas, sa tindahan o gumawa ng halo gamit ang baking soda. Uminom ng kaunti, ibaling ang ulo mo paatras at mag-gargle ng malalim sa lalamunan mo ng 30 segundo. Huwag ka agad lunukin. Hayaang mabalutan nito ang mga tissue. Literal na hinuhugasan ito at pinapatay ang mga enzyme na nakatago sa lalamunan mo. Gawin ito tuwing umaga at pagkatapos ng bawat kain. Parang binubugahan mo ng tubig ang apoy.
Lumipat tayo sa ikatlong harap, mga pang-araw-araw na gawi. Ang ika-anim na estratehiya, maliit na kain mas madalas. Tigilan ng pagkain ng malaki. Ang isang tiyan na puno ay nagdudulot ng panloob na presyon na pinipilit ang pinto na bumukas. Isipin ang tiyan mo parang lobo. Kung sobrang puno mo ito, mapipilit na lumabas ang hangin sa buhol. Lumipat sa 5 maliliit na kain sa isang araw. Huwag kumain hanggang mabusog. Kumain hanggang wala ka ng gutom tapos tumigil. Ang ika-7 estratehiya, ang chewing gum protocol. Pagkatapos kumain, umuguya ng sugar-free gum, fruit flavor, hindi mint. Ang pagmuya ay nagdudulot ng laway. Ang laway ay ang natural na bicarbonate ng iyong katawan. Ito ay alkaline. Sa pagmuya ng gum, nililinis mo ang esophagus mo gamit ang patuloy na daloy ng laway na nagtatanggal ng anumang asido na baka nakadulo. Ang ika-8 estratehiya, pag-inom ng tubig ng may tamang paraan. Ang makapal na plema ay dulot ng kakulangan ng tubig sa katawan. Kailangan mo ng tubig para payumahin ang plema para makalabas ito. Pero huwag uminom ng malaki ng sabay-sabay sa oras ng kain o mabubuo ang tiyan mo. Uminom ng kaunti-kaunti sa buong maghapon. Mas mabuti ang mainit na tubig kaysa malamig dahil nagpapalawak ito ng mga kalamnan ng lalamunan at hindi nagbibigay ng shock sa sensitibong tissue. Ika-4 na harap, natural na mga tulong. Ang ika-9 na estratehiya, ang luya at kamamansa na kalasag. Wala na ang kape, kaya ano ang inumin mo? Kamamansa at luya. Ang kamamansa ay natural na antispasmodic. Pinapanatag nito ang katawan at pinapalubag ang lining ng tiyan. Ang luya ay isang prokinetic, ibig sabihin, nagpapabilis ito ng digestion. Pinipilit ang pagkain na bumaba sa mga bituka ng mas mabilis para hindi ito naghihintay sa tiyan na baka umakyat paakyat. Pakuluin ang sariwang luya. Ito ay makapangyarihang anti-inflammatory na gamot ng kalikasan. Ang ika-10 estratehiya, ang vagus nerve reset. Ito ang malalim na agham. Ang iyong digestive system ay kinokontrol ng vagus nerve. Ang stress ay naglalagay sa iyo sa fight or flight mode na nagpapahinto ng digestive system. Kapag huminto ang digestive system, nag-iba ang pagkain at gumagawa ng gas na nagtutulak ng asido paakyat. Kailangan mong i-activate ang rest and digest mode. Bago ka kumain, huminga ng 3 malalim na beses. Kumain ng dahan-dahan. Kung kumain ka habang stressed, nakatingin sa telepono o nagmamadali, garantisadong lalabas ang reflux. Kailangan mong bawasan ang cortisol para mahigpitan ang pinto ng tiyan mo. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang pasyente ko. Tatawagan natin siyang Mang Ramon. Si Mang Ramon ay isang mabisang negosyante sa Maynila. Maghapon siyang nagsasalita, nakikipag-usap at umiinom ng kape. Sa hapon, nawawalan na siya ng boses at nagtatanggal ang plema sa harap ng mga kliyente. Naniniwala siyang mayroon siyang cancer sa lalamunan. Lubos siyang natakot. Pumunta siya sa 3 doktor na nagreseta ng antibiotics. Wala itong nagawa. Tiningnan namin ang kanyang buhay. Umiinom siya ng 4 na kape sa isang araw. Kumakain ng malaking hapunan alas 9 ng gabi kasama ang alak at agad natutulog makalipas ng 1 oras. Gumagawa siya ng chemical na kalamidad sa lalamunan niya tuwing gabi. Binago namin ang 3 bagay. Lumipat siya sa tsaa. Tinapos niya ang hapunan bago mag-alas 7 ng gabi. At itinaas niya ang kama niya. Iyon lang. Sa loob ng 3 linggo, nawala ang plema. Tumigil ang pag-ubo. Bumalik ang kanyang boses, mas malalim at mas malakas kaysa dati. Hindi siya may sakit. Sinisira lang niya ang sarili niya. Nang huminto na ang asido, nayos na ng kanyang katawan ang sarili nito. Ang katawan ay isang kahangahangang makina kapag hinayaan mo itong gumaling. Pero narito ang delikadong bahagi. Baka subukan mo ito sa loob ng 2 araw, maramdaman mong medyo mas magaan at pagkatapos ay bumalik sa huli na kain at iba pang masamang gawi. Huwag gawing iyon. Ang paggaling ng tissue ay tumatagal. Nasunog ang iyong lalamunan sa loob ng ilang buwan. Bigyan mo ito ng hindi bababa sa 28 araw ng mahigpit na protokol para muling mabuo ang maselang lining nito. Narito ang iyong misyon para ngayon. Gusto ko na gawin mo ang isang bagay kaagad. Pumunta ka sa kwarto mo at alamin kung paano mo maitataas ang kama mo ngayong gabi, hindi bukas.
Ang simpleng gravity hack na iyon ay maaaring mabawasan ang iyong mga sintomas ng 50% sa magdamag. Tapos pumunta sa kusina mo at itapon ang mga mints mo. Ang plema na ito ay hindi ang iyong tadhana. Ito ay isang signal. Ang iyong katawan ay matalino at ngayon mas matalino ka na rin. Alam mo na ang kaaway, ang silent reflux. Alam mo na ang sandata, ang pepsin. At mayroon ka ng 10 hakbang na arsenal para talunin ito. Gusto kong malaman kung alin sa mga gawin na ito ang pinakamahirap para sa iyo. Huli ka bang kumakain? Mahirap bawasan ng kape? O puno ng stress ang iyong araw? Isulat sa mga komento, isulat mo ang susuko na ako sa pag-aalis ng blank. Panindigan natin ang isa't isa. Huwag hayaang ang isang maluwag na pinto sa tiyan mo ang magpatahimik ng boses mo. Kunin mo ang kontrol, sundin ang plano at huminga ng malaya. I-click ang subscribe button kung gusto mong mas maraming katotohanan tungkol sa kalusugan na madalas nalilimutan ng mga doktor.